Guys, so today we're going to Macau. Floor, hotel, Face the camera. Okay, that's good. The best dito. Ay, dito tayo. Ganyan. Siyempre the best dito. Tapos yung mga, yung mga... Guys, nakabalik na pala ako ng Hong Kong. Hindi ako nakapag-update kanina nung nasa Macau ako kasi nalobat yung phone ko. Wala akong dalang power bank. So, sayang, ang dami ko pa naman dinaanang magagandang lugar kanina. Pero habang nagtutour kasi ako, nalobat yung cellphone ko. Wala akong dalang power bank. May charger ako pero Type-C yung charger ko. So, ang hirap maghanap ng saksakan. Yung tour guide ko, meron siyang dala na power bank pero Type-C yung charger ko, so hindi pwede, kaya hindi ako nakapag-charge and ngayon lang ako nakapag-update. So tomorrow, so bukas babalik na ako ng Philippines. Yes, I'm going back to our country. So, ikukwento ko muna sa inyo lahat ng nagastos ko dito sa Hong Kong. Sa mga magtatanong sa akin kung magkano yung nagastos ko here, ikukwento ko sa inyo. Pero bago yun, gusto kong kainin kung binili ko kanina sa Macau. Nag-Macau kasi ako kanina. Ang sarap nito, guys. Hindi pala yun yung kainin ko. Ang hirap buksan. Ito na lang. So, ayun. Ikukwento ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko. Actually, guys, nag-avail ako ng travel agency. And yung travel agency na inavail ko is this. Kung alam yan, kung nakikita nyo yan sa Facebook, alam ko nakikita nyo to sa Facebook or kung saang social media, kasi ako ang dalas ko nitong makita, kaya nag-avail ako sa kanila ng tour and ng package pala rather. For today's video, hindi ako nag-DIY kasi nga kung mapapansin nyo, di ba usually parang sa mga flights ko, nagdi-DIY lang talaga ako pag domestic flight. DIY lang talaga, hindi ako nag-avail ng agency. Ngayon ako nag-avail ng agency kasi ngayon lang ako nag-travel ng international na mag-isa. So, gusto ko ng less hassle and everything. So, ayun, nag-avail ako dito sa Gladex Travel and Tours Corporation. Kung alam niyo
for sure, alam niyo yung agency na to kasi ang dalas na tong lumabas sa social media. Package yung kinuha ko sa kanila, package yung inabil ko sa kanila for solo travel. And ayun, all goods naman. Wala akong naging problema sa kanila kasi mabait naman yung agent na napunta sa akin, yung nag-assist sa akin, ang bait niya. So, everything's good. So, ayun, ang binayaran ko sa kanila is, magkano ba? Binayaran ko sa kanila is 37,499. And, ang kasama sa package na yon is, kasama na yung round trip ticket doon. Tapos, yung hotel accommodation, kasama na din. May breakfast meal coupon sila na dalawa na pwede nyo gamitin for 2 days. Tapos, round trip airport transfer. Eto, medyo hindi ako goods dito sa sa round trip airport transfer. Ang sungit nung nung driver or nung magpi-pick up, basta hindi ko gusto yung pag-approach niya sa akin and everything. Kaya ang ginawa ko nung pagdating ko ng airport, nag-taxi na lang ako papunta dito sa hotel. So ayun. Pero yung agency na pinagbukan ko, goods, yung magpi-pick up lang talaga na hindi ko gusto yon. So, ayun. Tapos, ano pa bang kasama doon? Yun. Pero kasama nga doon yung airport transfer. Kasama siya doon. Tapos, hotel taxes and tapos, kasama din sa package nila yung Hong Kong Morning City Tour plus Disneyland Tour. Tapos, meron din silang English-speaking tour guide and driver. Kaya, worth it naman yung babayaran nyo kung mag-a-avail kayo ng package sa kanila kasi sa inclusion ng mga kasama, worth it naman. Pero ako kasi, ang nagamit ko lang dito sa binook ko sa kanila is yung hotel, tapos yung round trip ticket lang, tapos the rest, ako nang naging bahala sa buhay ko sa lahat-lahat. Kasi guys, naisip ko nung pa-flight na ako, naisip ko na parang gusto ko palang mag-Macau. So, kinancel ko yung tour ko sa pinabil kong package. Tinanong ko din naman yun kasi talagang gusto ko din. Pero parang nagpi-50-50 ako kung ano yung pipiliin ko, kung yung Disneyland ba or yung Macau. Pero parang para sa akin kasi yun nga, parang pambata lang naman yun, ganun. Or as parang common na siya. So, naisip ko na mag-Macau na lang ako ng day 2. Pero sayang yung city tour at saka yung Disneyland kasi day 2 talaga siya naka-schedule. Hindi ko nagamit to. Hindi ko nagamit yung morning city tour tapos yung Disneyland, yung pre-Disneyland nila. And then, ano pa ba? So, ayun lang naman. Ayun yung binayaran ko sa package, 39,000 mahigit. Pero parang, 37,000 mahigit. Pero parang ang binayaran ko, 39,000 kasi pinambayad ko credit card. So, mayroon siyang parang additional ganun. Kaya nag-additional pa ako. Parang almost 40,000 yung nabayaran ko dito. And then, pero guys, worth it. Kung mag-a-avail kayo ng sa kanila, talagang hindi ko lang pabago-bago ko kasi yung isip ko. Kung ano yung maisipan kung gusto kong gawin, dapat yun yung gagawin. So, ayun. Pero worth it kung magbubook kayo sa kanila kasi ang bait ng agency na to talaga. As in, talagang i-update ka nila bago ka mag-travel. Tapos, tatawagan ka nila, kakamustahin ka nila, lahat talaga gagawin nila na para ma-secure kung yung papers mo, yung mga requirements mo, and everything, talagang ipapaalala nila sa'yo. Kaya, sobrang goods nito. And, ayun. Tapos, ano pa ba? Tapos, magkano pa ba? Basta, nagsarili kasi ako ng kumbaga ba yung naging travel ko dito, naging DIY. Pero nung nag-Macau ako, may tour guide ako doon. Pilipino yung tour guide ko sa Macau. Si ate, nakalimutan ko yung name niya. Ang tagal namin magkasama, sobrang close pa namin. Tapos, ako, yung pocket money ko, magkano ba yung dinala kong pocket money? Nag-withdraw ako 70,000. 70,000. Tapos, yung mga bukod pa doon, may mga nagastos pa ako kasi shopping pa ako, ganyan. Basta, yung pera ko, naubos siya. Hindi ko alam kung bakit. Feeling ko sa taxi. Ang mahal kasi ng taxi dito, gagi. Tapos, yung mga tourist spot dito, alam nyo, yung mga tourist spot na pinuntahan ko, wala siyang entrance dito sa Hong Kong. Pero, alam mo, parang mas mahal pa yung babayaran ko. Kung, for example, may entrance, mas mahal pa kasi ang mahal ng taxi nila dito, as in. Ang layo ng hotel ko sa mga tourist spot dito. So,
yung pera ko parang naubos siya sa taxi, sa food. Pero sa food okay lang kasi sa shopping din ako. Lakad kasi ng lakad. Pagdating mo kasi sa place na, for example, di ba may tourist spot ka na pupunta, meron, every tourist spot kasi na pupuntahan mo, pagbaba mo ng taxi, may lalakarin ka pa eh. So, doon ako napagod. Talaga, kapag napagod kasi nakakagutom. Nakakapagod mag-picture, mag-video, nakakapagod, ano pa ba? Nakakapagod siya talaga, as in. Feeling ko, yun, doon. Tapos, ano pa ba? Feeling ko, naka-almost 200,000 ako nagasto sa travel na to. Kasi, may part na naliligaw pa ako. Tapos, magta-taxi na naman ako. Basta naubos yung pera ko sa taxi. Pero okay lang kasi napuntahan ko naman yung hindi sobrang dami nung napuntahan ko pero worth it naman. DIY ako pagdating ko dito. Pero nag-avail talaga ako ng meron worth it talaga to kung sinunod ko. Hindi ko kasi to sinunod kasi nga feeling ko ayoko kasi nang naghihintay eh. Hindi ko alam ganun pala yung mangyayari kapag travel agency. Pag nag-avail ka pala ng travel agency, ganun pala. Yung may intayan na magaganap, ganun. Tamad ako maghintay. Kaya kasi nung driver sa akin, yung magta-transfer sa akin dito sa hotel, maghintay daw ako ng 1 hour. Sabi ko, sayang yung 1 hour, kung igala ko na yun, di ba? Ang plano ko kasi, pag arrive ko sana ng Hong Kong, idadala ko lang, babalik ko lang yung mga gamit ko dito sa hotel, tapos maggagala na ako mag-isa, ganyan. Ang nangyari, kailangan paghintayin pa ako ng 1 hour, ayoko nga. Kaya nag-taxi ako papunta dito sa hotel, tapos, ayun, nagsarili na ako ng buhay. Feeling ko ganun kasi yun parang kahit sa tour, kunwari magsi-city tour, hindi ko kasi alam pero feeling ko kung magsi-city tour, may intayan din na magaganap. Gusto ko yung parang solo trip ganun kasi nga, gusto ko magawa yung mga gusto kong gawin. So, ayun. Worth it yung agency talaga kung sa mga, worth it siya. Pero, sa nakikita ko hindi ko pa kasi na-try na na-try kong mag-book pero hindi ko nasunod lahat. So, ayun. Feeling ko nagigets nyo naman yung gusto kong iparating. Ewan ko, explain ko ba siya ng maayos? Napapagod na kasi ako pero sa mga nagtatanong kasi, ayun. Wala na akong pera so, back to work na ulit tayo. Good night, guys. Good morning, guys. So, time check. 6 p.m. Now, I'm going to prepare because today is my flight. So guys, now tapos na ako mag-prepare and bababa na ako para mag-check out. Guys, pabalik na ako ng airport. Sobrang late ko na, hindi ko alam kung ma-iwan ako or what. Pero late na ako.